tanong ko po sa inyo, kung meron matandang mayaman, tuturuan ka. Sino makikinig? Taas ang kamay. Okay, so alam naman natin hindi madali yumaman. Tama po ba? Yes. So ginawa niya yung training niya 3 days. Ilang araw? 3 days. May bayad. 50,000. Sino po aaten? Ayan. 3 na lang. Okay? So guys, maniwala kasi hindi. Ginanap yung event. Okay, ginanap yung training sa Araneta. Saan ginanap? Araneta. Malaki ba yung Araneta? Yes. First day ng training, overwhelmed yung matandang mayaman. Tuwang-tuwa siya. Kasi pag tingin niya sa mga tao, punong-puno. Pag napuno ba yung Araneta, maraming tao? Yes. Hindi sa malaki kita niya. Kasi mayaman na naman siya eh. Tuwang-tuwa siya kasi maraming Pinoy ang gustong yumaman. Pagkakit niya sa stage, bumati kagad siya. Sabi niya, good morning! Morning! Isa pa, good morning! Good morning! Nagtanong yung matatang mayaman. Sabi niya, mga kaibigan, ngayong unang araw ng training natin, alam niyo na po ba kung ano pag-uusapan? Tingin niyo ano yung sasagot? Ha? Ano yung sasagot? Hindi pa. Sabi ng mga tao, hindi pa namin alam, hindi pa namin alam. Sabi ng matandang mayaman, ganon. Hindi niyo pa pala alam, magsiuwian muna kayo sa inyong mga bahay at alamin niyo kung ano ang ating pag-uusapan. Tumalikod yung matandang mayaman, umalis. Sabi ng mga tao, may sapak. Kaya nga kami nandito kasi hindi namin alam. Tama po ba? Pero bakit siya umalis? Yung iba naman positive. Sabi nila, baka part ng pagyaman yan. Balik na lang tayo sa second day. So ito naman, second day na. Tuwan-tuwa na naman yung matandang mayaman. Kasi punong-puno na naman yung Araneta. Pagkakit niya sa stage, bumati na naman siya. Good morning! Good morning! Isa pa, good morning! Good morning! Nagtanong ulit, mga kaibigan, ngayong pangalawang araw ng training natin, alam niyo na po ba kung ano pag-uusapan? Para hindi pa uwiin, ano yung sasagot ng mga tao? Alam na namin. Oo naman, sabi pa ng mga tao, alam na namin. Sabi ng matandang mayaman, ganon. Alam niyo na pala, bakit pa kayo bumalik? Uwi! Tumalikod na naman yung matanda mayaman, wamanas na umalis na naman. Sabi ng mga tao, grabe talaga yon. Unang araw hindi alam, pinauwi. Pangalawang araw alam na, pinauwi pa rin. Yung mga tao, bago sila nagsilabasan, nag-meeting sila. Ang napag-usapan nila, pag nagtanong na naman yung matandang mayaman, ang isasagot ng kalahati, hindi pa. Ano isasagot dito? Hindi pa. Dito po. Ba't may sumasagot dyan? Okay? Dito ang sasagot dito, alam na. Ano dito? Alam na. Dito? Hindi pa. Dito? Alam na. Dito? Ayan, ito na naman. Third day na ng training, ito na naman yung matandang mayaman. Pagkakaya sa stage, bumati ka agad. Good morning! Good morning! Isa pa, good morning! Good morning! Nagtanong ulit, mga kaibigan, ngayong uling training natin, ikatlong training natin, alam niyo na po ba kung ano ang pag-uusapan natin? Hindi pa. Alam na. Alam na. Hindi pa. Ganon. So kayo pong mga hindi pa nakakaalam, ha? Puntahan itong mga nakakaalam na to, tanungin nyo at magsiuwian na kayo. Ayan, good morning! Good morning! I'm John Ray po. Ano pangalan ko? John Ray! Ako po yung trainer nyo for tonight. May tanong pa ako sa inyo. Alam nyo na po ba kung ano pag-uusapan natin? Ang ganda ng sagot nyo, no? Tawa. Okay, so ngayon, ang pag-uusapan po natin, why and sa Tagalog? Bakit at paano? Importante po ba na malaman mo bakit mo gagawin yung one, bro? Yes! At importante rin pa na malaman mo kung papaano. Pero bago ako magsimula, okay lang po ba magpakilala muna ako? Okay lang po ba magbigay po muna ako ng konting background ko? Okay lang po ba yon? Okay, so I'm John Ray SKO po. Ano pangalan ko? Ayan, okay. So, konting background lang. Isa po akong undergraduate. First time nyo makakita ng undergraduate. Yung mga mukha nyo lang. Tanong mo sa akin bakit? Bakit? Isa pa. Bakit? Yung malambing. Bakit? Kasi po, hindi ko gusto yung course ko. Mahirap po ba pag-aralan yung isang bagay na ayaw mo? Opo. Mahirap yun, ayaw mo eh. Tama? Ayaw mo pumasok, ayaw mo gumawa ng mga assignments mo. Okay, ano bang gusto ko? Gusto ko po kasi maging sundalo. Ang gaya ng lolo ko, tatay ko, yung mga lolo ng lolo ko, lolo ng lolo ng lolo ko, lolo ng lolo ng lolo ng lolo ko. Magigets na po ba?
Yes, okay, puro sundalo. So ako, syempre, nakita ko sa sundalo, di ba pag bata ka, kung ano nakikita mo, gagayahin mo? Yes. So sabi ko rin, gusto ko sundalo. Kaya lang, nung pag-graduate ko ng high school, tinanong ko yung father ko, sabi ko, paano ba maging sundalo? Sabi niya, sino nagsabi sa'yo magsusundalo ka? So madaling salta po, ang naging course ko, ECE. Familiar kayo sa ECE? Ano ibig sabihin nun? Electronics Communication and Engineering. Okay, imagine mo, engineering. Ilang taon yon? 5 years. Okay, napakalupit ko pong tao. Kinuha ko yon 5 months lang. Okay, kasi nga, that time uso yung kanta ng Sex Bomb. Kung ano nasa sundin. Ano ba nasa puso ko? Magsundalo. So 5 months lang po, nag-quit ako doon sa course ko na ECE. Sinunod ko yung gusto ko, nagsundalo ko. Kaya lang, nung nalaman ng tatay ko, lalo siya nagalit. Kasi po, nagsundalo po ako sa computer shop lang. Alam niyo po yung larong Counter-Strike? Yes! Minsan sundalong masama. Nagigas niyo po ba? Yes. So yan po yung sumira ng aking pag-aaral. Pero alam naman natin sa Pilipinas, pag di ka nakatapos, mahirap mag-apply. Tama mali? Sa Pilipinas po, hindi sapat dito na gwapo ka lang. Hindi. Ang cute naman. Hindi sapat dito na may dimple ka lang. Hindi sapat yun. Kailangan dito meron kang diploma. Kasi mahirap mag-apply. Tama po ba? Okay, so sa madaling salita, hindi ako nakatapos. Nahirapan ako mag-apply. Hindi naman ako pwede sa office. Hindi naman ako pwede sa magandang work. Unang-unang work ko po saan? Antox. Alam niyo, tuwing na-explain ko na nag-undox ako, yung mukha niyo hindi kayo naniniwala. Porket pa gwapo. Napaka-judgmental nito mga tao. May mga gwapo rin po nag-undox. Naka-assign po ako sa San Juan Carame. Pamilyar? Yes, okay. At pamilyar pa kayo sa 5 months, 5 months? Yes. Okay, so end of contract, after 5 months, apply ulit. Nag-apply po ako sa Galleria, baka nadaan kayo dyan kanina. Robinson's Galleria. Ang in-applyan ko po, department store. Okay? Kaya lang nakita nila doon sa resume ko, Andox. So, inassign ako sa supermarket. Sa manok po ulit. Linya-linya nga daw eh, tama? Sa rotisserie. So, nagluto na naman po ako ng manok. After 5 months, endo na naman. Tama po ba? Okay? Napunta na po ako sa Kenny. Ano pinabenta dyan? Manok. Okay? Kaya kung kaibigan kita, alam mo na kung ako yung palapit, kung amoy gravy na. Okay? So, natigil po yung paglamas-lamas ko ng manok. Ay? Ano ba ginagawa sa manok? Oh, may problema ba tayo? Okay, natigil po yung paglamas-lamas ng manok nung may natayong mall po sa harapan ng bahay namin. Market. Taga Makati po ako, no? Paglabas mo po ng gate namin, Tagig na yon. Pag umatras ka ng konti, Makati. Okay, paglabas mo, Tagig. Merong daan. Yung maraming namamatay. Ano yon? C5. Okay, pagtawid mo, dun yung market. Tingin nyo, ano produkto ko dyan? O, i-explain ko ha. Yung produkto ko dyan, sino dito yung mga lalaki? Taas ang kamay. Ba't ganon? Si Sir Proud eh, lalaki. Yung isa sa bandang likod, tumitingin-tingin pa. Sino yung mga lalaki? Taas ang kamay. Ba't hindi kayo proud? Okay. Yung produkto ko po dyan, yung merong suot tayo ngayon. Ano yon? Yun. Okay. So, brief po. Hindi yung mga mga pantalon, under, ano tatak? Bigis. Okay? So, lagi ako nakaakota dyan. Kasi yung mga customers na dumadaan, pinipitik ko ng brief. Agaw attention lang. Pagpitik ko ng brief na gano'n, ano yan? Brief po. Hindi po nagbe-bacon. Ano katibayan mo di nagbe-bacon? Ito pong suit ko, tatlong taon na po, walang hubaran, okay pa din. Magaling na sales clerk? Yes. Okay, hindi po sa pagmamayabang, lagi po akong nakakakota. Dahil lagi nakakakota, nilipat po ako sa mas malaking store. SM, Mega Mall. Dikis pa din. Okay, naiintindihan niyo po ba? Yes, okay. So, 7 years po ako naging empleyado. Ilang taon? 7 years. Okay? Grabe. Ang dami ko nabundang. Motor.
Alam niyo yung Wave 100R? Pamilyar? Yes, sinulugan ko po yung monthly, 3-6. Alam mo yon, nung nabangga ako sa motor, papasok pa rin ako. Kasi pagka umabsent, mababawasan yung pambayad sa motor, mahatak. Naintindihan niyo po ba? Okay, so wala po akong naipon, maliban sa payslip, uniform, okay, kaibigan, okay, yan lang po yung, at saka yung mga ticket sa bus, pamilyar? Yes, okay, yan po yung naipon ko. Pero yung sabi mong pangarap, tingin nyo nakuha ko pangarap ko? Tingin nyo nakuha? Hindi. Paano makukuha pangarap? Nangyari sa akin ng 7 taon, paulit-ulit. Trabaho, sahod, bayad. Utang. Trabaho, sahod, bayad. Minsan, ito masakit. Hindi ka pa nagtatrabaho, may babayaran ka ng Utang. ang tawag doon, nga. Tama, naintindihan niyo po ba? Yes, so hanggang one time po, meron akong kaibigan, sobrang kulit. Bro, sawa ka na dyan, no? Bar trip yan, 8 hours ka nakatayo, uy. Nakapagod yan, wala nangyayari sa'yo, ginaganon-ganon niya ako. Okay? So, hanggang sa dumating yung point na nakita ko yung negosyo, and ngayon po, hindi naman po sa pagmamayabang, ako na po yung top 5 ng One Bro. Ayan, at saka, first time lang po kasi, okay? Nung isang araw lang po, nauwi ko na po sa bahay yung Pajero. Pwede na. Okay, ang tindi. Ang sarap. Alam mo, sobrang sarap ng Pajero kasi lahat kayo kasya. Daig pabas. Lahat kayo kasya, patong-patong nga lang. Okay? Guys, palakpakan mo naman yung 100 good. Okay? So ngayon, pag simula na tayo sa topic natin, ano yung topic natin? Why? Okay, bakit? Okay, pero kilala niyo po ba si Robert Kiyosaki? Isa lang sumagot. Okay, pakilala ko siya sa inyo. Ayan po si Robert Kiyosaki. Japanese author po siya. Isa sa libro sikat na ginawa niya, yung Rich Dad, Poor Dad. Okay? So, doon po nakalagay yung cash flow quadrant. Ano yun? Yung 4 na source of income ng mga tao. Para magkaintindihan tayo, sino ba mga tao dito? Yung iba, ano kayo? Minions? Okay. So, letter E, ano yung letter E? Almost 80%, 90%. Ganito mga Pinoy. Pakibasa. Employee. Marami bang empleyado dito? Pataas nga ang kamay ng mga empleyado. Okay. Guys, nung time na nakaupo rin ako dyan, tingin nyo pa, bigla ako nag-training dito. Di ba na-training din ako? Nasaktan po ako sa sabi nung trainer. Sabi niya, walang yumaman na empleyado sa pagiging empleyado lang. Masakit? Bakit masakit? Kasi totoo. Ako nung una sabi ko, bad trip to. Kasi employee ako eh. Tama? Kaya ako na bad trip kasi nga, totoo naman. Tama po ba? Tama mali? Okay? Kaya kung alam mo hindi ka yayaman dyan, huwag mo ibigay yung buong oras mo dyan. Tama po ba? Kaya ang anak One Bro eh. Nagigets? Yes, okay. So, pangalawa, ano yung pangalawa? Self-employed. Okay, ito kadalasan, mas malaki yung kita nito kaysa sa mga empleyado. Pero ito yung mga taong skilled. Technician, ang dami nagpagawa ng gadget sa kanya, malaki kita? Yes, kaya lang malaki ba yung oras na ilalaan niya para ayusin yung mga gadgets na yun? So, ano nawawala sa mga self-employed? Oras. Na-imagine nyo ba, 80 ka na, 90 ka na, may inaayos ka pa ng gadgets. Nangingisay ka na yung screw, di mo na makuha. Tama? Kasi pagka hindi mo ginawa yun, wala kang kita. Tama? Sino dito gusto, 3 to 4 years from now, hindi ka na nag-work. Pumupunta ka na sa ibang bansa, hindi para magtrabaho para magkape lang. Pre, punta tayong London. Ano ba natin doon? Magko-coffee lang tayo. Masarap po ba yun? Yes. Okay? Yung tipong pag iningaan ka ng magulang mo, na kailangan namin ng ganito eh. Yung hindi ka na nag-iisip. Tama? Or kaya ganito, nak, yung labi na nanay mo, wag ka na magsalita. Ito 50,000. Masarap po ba yun? Pagka 50,000, masaya pa, pag hindi mo naubos siya within 5 minutes, di ka na makaulit sa akin, ma. Masarap po ba yun? Yes. So, madaling salita, meron kang time, freedom. Okay? So, kalimutan natin to kasi dito wala kang
Oras. Okay, so tanong tayo sa kabilang side. Ano yung I? Pakibasa. Investors. Investors. Yung mga investors, pera na ang nagtatrabaho para sa kanila. Nandun na nga eh, kaya nga investors ang tawag sa kanila. Sino yung mga yan? Henry C. Lucio Tan. Gokong Wei. Ano yung mall ni Henry C? SM. Okay? Nakapasok na kayo sa SM? Yung isa nagtanong sa katabi niya, Q-Mart ba yun? Iba po yun ha. SM. Pagpasok mo sa SM, si Henry C ba magbubukas ng pinto? Hindi. Pag tumitingin ka na ng mga sapatos, si Henry C ba yung magka-assist sa'yo? Pagtingin mo, grabe, ang ganda nito. Pagtingin mo, 9.5, bisit, pangit. Hindi naman si Henry C yung mag-assist kaso sa'yo, tama? Nakapamili ka na, pagbabayad ka na sa cashier. Si Henry C ba yung cashier? Hindi. Tama? Pero once nagbayad ka na, okay, naabot mo na yung pera mo, kumita ba sa Henry C? Yes. Kumita hindi? Kumita. Ano ginawa niya? Ha? Wala. Tulog. Tama? Walang ginagawa, pero kumikita. Pero guys, kalimutan po muna natin to pansamantala, no? Tanong mo sa akin, bakit? Kasi po, dito tayo papunta. Gusto niyo ba yon? Yes. Yung pera na ang magtatrabaho para sa'yo. Okay, so, ano yung gagawin natin para maging investors tayo? Yung letter B. Ano yan? Business. Okay, yung business po nahati sa tatlo. Ilan? Tatlo. Iisa-isahin natin para sa inyo. Unang-una, traditional. So, traditional, dalawa kailangan mo. Malaking puhunan, kapital, at malaking kaalaman. Okay. Meron kang malaking puhunan, pero wala kang malaking posibilidad negosyo mo bumagsak. Tama, mali? Tama. Tama, mali? Tama. Alam mo lahat ng negosyo. Alam mo. Kaya lang wala kang pera or puhunan. Matatayo mo ba yung negosyo ang alam mo? Sabihin na natin meron ka ng dalawa. Meron kang puhunan at meron kang kaalaman. Ang problema dito, sample, nagtayo ka ng computer shop. Ang ganda ng kita, unang buwan, pangalawang buwan. Kaya lang nakita ng kapitbahay mo. Pwede ba siya gumaya? Yes. Ang ganda ng kita mo. Magtatayo din ako. Nung opening nila, nandun ka sa unahan, yung nagre-ribbon cutting na, sabi mo, itigilian ako nauna dito. Pwede ba yon? Hindi. No choice ka. Kasi karapatan niya rin magtayo ng computer shop. Kumita rin siya. May kapitbahay na naman. Ay, bang ganda ng kita nitong dalawa na to. Magtayo din ako ng computer shop. Hindi ba kayo nagtataka? Nung dati po nagka-counter strike ako, madami isang oras. 30, 40. Dati walang kalahati oras. Pag 20 lang pera ko, nasa labas ng mga computer shop. Hindi ako makalaro. Tama ngayon. Ha? Ngayon nga piso, may internet ko. Tama, merong piso. Kaya wag po kayo magulat. 4 years to 5 years from now, may lalabas na 25 net. Nakakatawa, pero pwede mangyari? Yes. Okay, so habang dumadami yung kakompetensya mo, yung traditional na negosyo mo, ano nangyari? Umihina yung kita. Tama? Mag-isip tayo ng traditional. Bigasan, pwede gayahin? Nai-gets nyo? Tindahan, pwede gayahin? Yes. Karinderya, pwede katabihan? Yes. So yun yung problema. Okay. So pangalawa, pakibasa. Franchising. Franchising. Okay. Yung franchising po, may dalawang klase. High-end, tsaka low-end. Yung high-end, yan yung mga milyon-milyon. Jollibee, 40 million. Sino dito may 40 million? Huwag na natin pag-usapan yung high-end, no? Yung low-end na lang. Yan yung ano, yung mga cart. Binibenta mo fishball, squid ball, gulaman, juice. Naintindihan nyo? Okay. Ang problema doon, dapat yung cart mo, yung pangalan niya sikat. Kasi pag di sikat, malamang babagsak pa din. Tama? Ano ba yung sikat na mga cart ngayon? Master Siomai. Ako para sa akin, no, Siomai House. Naniniwala? Yes, sa Guadalupe, oh. Siomai House. Pag-akbang mo ng 10, Siomai House na naman. Pag-akbang mo ng 10, ikaw na naman. Naglalakad ba ako? Ba't ko Siomai House? Naintindihan na po ba? Di ba first time ko nakakita ng cart na ganun? Ibig sabihin, mabenta. Tama, mali? Kaya lang, nung nagtanong ako, magkano po yung franchise? 350,000. Nai-guess niyo po ba?
So, matagal na naman po ba bago bawiin yon? Okay, nag-guess niyo po ba? Yes, okay. Ito para mas maintindihan nyo, no? Ipapakita ko sa inyo yung disadvantages of traditional at saka franchising na pagninegosyo. Okay, unang-una, high investment. Makatayo ka kaya ng computer shop na 20,000 lang yung pera mo? Pwede siguro, computer lang, wala kang shop. Tama? Sa labas na ng bahay niyo yung computer. Kasi computer ngayon, 20,000 eh. Tama? Mura siguro, 15,000. Okay? Hindi kaya yung marami. Okay? High investment, problema yan. Pangalawa, slow return of investment. Okay? Yung iba, taon ang binibilang bago makabawi. ROI, pag sinabing ROI, itatagalugin ko okay? Return of investment, ibig sabihin, yung puhunan mo, nakabawi ka pa lang. Naintindihan nyo ba? Hindi ka pa kumikita. Okay? Naalala nyo ano yung una kong work? Anong bench? Forget ko po, bench na. Andox po. Okay. Sa Krami po, ito kung meron taga-bandang San Juan dito, no? Yung Andox po doon, yung katabi noon, isang street lang pagitan, merong 7-Eleven. Pamilyar? Okay. So, minsan, di ba, pag walang barya kami sa Andox, doon ako nagpapabarya. Eh, meron doon lagi nakatambay na parang wala lang. Naging tropa ko. Friendly po kasi ko eh. Hanggang sa nung malapit na ako ma-endo doon, nagulat ako, siya pala yung may-ari nun. Tinanong ko siya, sabi ko, sir, magkano puhunan mo dito? Sabi niya, wag mo na tanungin. Milyon. Sabi ko, 7 milyon yan, sir. Kaya, guys, ito bigyan ko lang kayo ng konting background. Kaya po 7-Eleven, 7 million yung ilalabas mo, tutubo, kikita, magiging 11 million. Nagigas nyo po ba? Kaya po yung naging 7-Eleven. Kung ikaw, aba, ang ganda nun Okay? Kaya lang nung tinanong ko siya, ilang taon na to, sir? 6 years na. Nakabawi ka na ba? Hindi pa nga. 3 million pa lang talo. 6 na taon na yung lumipas. 3 taon. Pag 6 na taon ulit, 3 million ulit. Ilang million na yon? 6. Magkano yung nilabas na? 7 million. 12 years na, 6 million pa lang. Naintindihan niyo po ba? Okay? So, sobrang tagal bago mabawi yung investment. Okay, bakit matagal mabawi? Simple lang po, tingnan mo. Meron kasing overhead cost na tinatawag. Tama, mali? Okay, yung mga empleyado, babayaran? Wala nang libre ngayon. Tama? Yung tropa mo lang, pre, tropa tayo, ikaw nga pantay sa 7-Eleven ko. Pwede ba yung ganon? Hindi. Okay. Operating expense, meron wala? Meron. Okay, yung upa mo, kuryente, tubig, bayaran mo yan. Yung permits, may bayad? Yearly yan, bayaran mo yan. Royalty fee, meron wala? Meron. Yung mga franchising, kadalasan hindi ka na nga nakakota eh. Tama? Royalty fee pa. Okay? Territorial. Meron wala? Nakita ba kayo siomay may gulong? Nakita kayo siomay house may gulong? Kasi kung may gulong yan, yung tipong, ay, nabenta dito tulak natin ng konti. Hindi pwede. Kasi sa kabilang kanto, meron na rin siomay house. Okay? Kung ano yung binayaran mo na area, doon ka lang. Naintindihan niyo po ba? Yes, okay. So, kota. May kota wala? Meron. Pag hindi mo na-meet yung kota, tatanggalin pa nila yung franchise mo. Binayaran mo yun, hindi ka na nga nakakota. Masakit po ba yun? Yes, at yung pinakahuli. Di ba una kong work Andox? Sa Andox ba manok lang yung produkto? Di ba madami? Di ba may load nga din dun eh. Okay? May sigarilyo, may dukito, may kung ano-ano, may alak pa, may soft drinks. Tama? Ini-inventory po namin yun. Okay, sample pasok ko 1 to 10. Yung papalit sa akin, alas 8 papasok. Magbibilang na ako. Okay? Pag nagbilang na ako, bibilangin niya yung bilang ko. Dapat parehas kami ng bilang. Kasi pag hindi, ano mangyari? Bilang ulit. Tingin niyo madali magbilang? Ang hirap no? Kahit manok na lang, yung manok po, nakalubog yan sa chiller, yung malaking box, parang 2 kabaong. Pamilyar? Ganong kalaki.
Okay? Yung mga manok, nasa ilalim, tapos maraming yelo, nakapatong. Pag nagbibilang po kami, tatanggalin pa namin yung yelo. Naintindihan niyo po ba? Yes. E tingin niyo ba, tinitigan lang namin yon? Ano kami, bioman? May expert na. 2 oras ko po binibilang yun. Eh pagkabilang ko, anong gagawin niya? Bibilangin niya ulit. Pag hindi na naman nagtama, di wow. Ano ka no? Di ba? Walang nangyari. Anong oras na ako uwi? Alas 4, alas 5 at masakit, walang overtime. Masakit po ba yun? Yes. Yun yung mahirap. Maniwala ka sa akin. Pag meron kang traditional or franchising, isang araw ka. Huwag mag-inventory, maniwala ka, pwede ka malugi. Tama mali? Tama mali? Tama. Okay. So, ngayon, huwag ka malungkot. John Ray, may wala na pala pag-asa yung sa traditional tsaka franchising. Okay? Paano tayo magiging investor niyan? Di ba 3 klase yung business? May natitira pa. Pakibasa. MLM or? Networking. Ayan. Yung iba nagtataka. John Ray, ba't hindi na lang networking? Alam naman nating networking to. Bakit meron pang MLM? Guys, maniwala ka sa hindi. Maraming Pinoy negative sa networking. Baka ikaw din dati. Tama po ba? Ako rin po, aminin ko sa inyo, ganyan din ako. Pag tinatanong ako, John Ray, yung one ba networking? Hindi. Ano? MLM. Okay? Malis lang. Okay? Yung MLM, ibig sabihin niya, multi-level marketing. Pero sino dito yung gusto yumaman? Yung totoo. Gusto nyo talaga? Yes. Para sa mga bago po, bigyan kita ng tip. Yung MLM sa'yo, ang ibig sabihin dapat niyang pagbago ka, makinig lang muna. Ha? Sabi ko sa katabi ko, makinig lang muna. Ayan. Huwag kayong masyadong matalino. Ha? Yung iba kasi, ba't ako makikinig niyan kay John Ray? First year, ano lang pala yan ako mula kinder hanggang kinder, top 1 ako. Ba't ako makikinig dyan? Tama? Naintindihan niyo po ba? Dito naman po, wala yan doon sa pinag-aralan Alam mo ba sa panahon ngayon, lamang na yung madiskarte? Tama mali? Pasinin mo, yung mga engineer, yung pinaka-boss nila, hindi naman engineer. Si Pacquiao, graduate? Ha? Hindi. Pero, mayaman? Yes. Okay? Wala po yan doon. Di ba? Pero kahit naka-graduate ka, pwede ka pa rin yumaman. Okay? At basta dagdagan mo ng diskarte. Okay? So ngayon, aminin ko po sa inyo, ako negative ako sa networking. Bakit? Ano mo sa akin bakit? Bakit? Isa pa? Bakit? Yung galit na galit. Bakit? Kasi po yung nanay ko po, dakilang networker. Hindi ko na po sasabihin yung mga produkto niya, no? Forever, evermore. Second quadrant. Okay? Vitaminus. Pamilyar? Di ba? Lahat na sinabihan niya. AIM Universe, member din yan. Di ba? Okay? Kung ano-ano. Yung pinakauna niya, elementary pa lang ako Tupperware. Pamilyar? Natawa si tita, Naalala niyo yung yung plastic na transparent? Di ba? Yung binubuhat. Tapos mayroong brochure sa loob. Pamilyar? Yes. Okay, kung may nakita po kayong bata noon, mga 20 years ago, ako yun. Naglalakad kami ng kuya ko, nakasunod kami sa mama. Malayo pa. Nasa Guadalupe pa lang kami. Malayo pa talaga, Cavite pupuntahan natin. Pagpunta namin sa Cavite, betenta mo ng pitchel, ng kung ano-ano, pagtingin namin sa kusina, kompleto. Ang gagawin ng kuya ko, malaki yung kuya ko Ako malaki na, tama po ba? 1.4 pa yung kuya ko, gagawin niya, ang layo ng pinanggalingan natin Pag di tayo nakabenta, Dintik lang. Tama? Yung mag-asawa, nanginginig. Diba? Ano pa bang kulay na wala tayong pitchel? Pili ka. May orange na tayo, may red na, may pink. Diba? Ito transparent, ayos. Ito masakit. Paglabas namin sa bahay, bumili, wala kaming dalang pera. Naalala niyo yung tubig? Naalala niyo? Kaya po kami pinapasama kasi pinapatanda sa amin yung daan. Dahil kami yung maniningil.
Nangaano yung nanay ko eh, no? May tickler pa ako. Ha? May tickler pa ako, tinatanda ko pa. Di ba? Bacoor. Di ba? Tapos, paglampas na, imus. Di ba? Bababa dito sa ano, kung ano-ano na. Tama? 2 gigs. At ito malupit. Ang tao, kuha ng kuha. Pag walang bayad, sige, kuha. Pagsingilan. Ang pamilyar kayo na dyan pa siya, no, wala, may sakit, tulog. Pamilyar kayo? Hindi mo na mahagilap. So pag wala, ano mangyari? Uwi. Punta na naman kinabukasan. Yung kikitain ng nanay ko sa napunta sa mga driver. Sa pamasahe. Naiintindihan niyo po ba? Yes. Kaya nung nag-explain, ay hindi ko masisi nanay ko. Okay? Di ba sabi sa training, sa atin, ito guys, no? Next training natin how to invite. Ituturo sa inyo doon, huwag ka mag-explain, lalo na pag bago ka pa lang. Tama? Kasi baka mali yung masabi mo, hindi ka pa marunong. Baka pagtawanan ka ng nanay mo, tatay mo. Eh, nung pauwi na ako sa amin, yung dila ko may sariling buhay. Malapit pa lang ako sa bahay, yung dila ko, pumapalag. So pagpasok ko ng bahay, ito na yung nanay ko. May business live. Ano yan, nak? May business ako. Ano yun? Explain ko. Pagkatapos, sabi ng nanay ko, tumayo. Ano maganda? Anak, o bakit papunta ka pa lang? Pabalik na ako. Sabi sa akin ng nanay ko. Sabi ko naman sa kanya, tumayo din ako. Sabi ko sa kanya, Ma, sabi niya, bakit? Hindi ako pupunta sa pinuntahan mo. Sabi niya, bakit naman? Bumalik ka eh. Kung may maganda nangyari sa kanya, babalik kaya siya? Hindi. Sabi ko sa kanya, sabi niya sa akin, na pare-parehas kasi at networking. Mga nauna lang ang yayaman dyan. Familiar doon? Di ba? Sila-sila lang yan. Yung mga pangako, yayaman. Pag sabi ko networking na, wala naman. Naintindihan nyo? So sabi ko sa kanya, Ma, iba kasi yung networking mo sa panahon ngayon. Yung panahon nyo kasi, ang tawag doon, hard selling. Nanay ko, naghahanap ng babae na may itim yung kilikili. Pagdating doon sa kumare niya, Kumare! O bakit mare? Kalat na sa buong barangay. Hindi, para hindi masaktan, dito sasabihin niya, bakit kumare? Kiwi daw gamit mong deodorant. Meron ako dito, parang kiwi wipe gamitin mo. Di ba? Naintindihan niyo po ba? Meron ba? Ito talaga nakakatawa. Tawa ko ng tawa. Pagpasok namin sa kumare niya, parang ninang payata ng kuya ko yun eh. Kumare! Sabi niya, ba't mare? Mare, sabi na nanay ko, may cancer ka ba? Sabi nung, ba't mo natanong? Wala, bakit? Sabi niya, check mo, baka meron. Sabi niya, ba't nagpapacheck? Yung pamilya mo, may cancer ba dyan? Wala eh. Pa-check up kayo, baka meron. Kasi bebentahan niya ng gamot sa cancer. Naintindihan niyo po ba? Di ba sabi niya pa sa akin na pare-parehas yan. Ang hirap niya, nag-selling niya. Sabi ko, Ma, iba to, load. Sabi ko, sige Ma, sa dinami-dami mong networking, maglaban tayo. Okay? Di ba taga C5 kami? Kaya tayo sa C5, maglagay tayo ng karatula. Sa akin, i-load. Ikaw, anong produkto iisipin mo? Hindi sa isa niya pa. Ano yung mga produkto ko nun? Yung toothpaste na gamot sa lahat. Hindi. Gamot sa beke, gamot sa kung ano-ano, gamot sa pigsa, biglang ito toothbrush. Di ba? Yung mga sapatos, di ba? Tapos, ang pinanlaban niya sa akin, kape. Ano pinanlaban niya? Kape. Okay? Sabi niya po sa akin, anak, may load naman dyan sa tindahan eh. Sabi ko, bakit Ma? May kape naman sa tindahan ah. Tama? Sabi niya, anong diferensya? Para sa pala meron sa tindahan. Ang diferensya Ma, sa tindahan, pag bumili ka ng load, 100, bayad ka 105. Tama? Wala kang discount. Pag nag-1 ka, loadan mo sarili mo, may discount ka up to 10%. Yung kape mo Ma, magkano ba yan? Mura lang to. Tinatanong kita, Pinoy na Pinoy ka no? Pag tinanong, magkano? Mura lang. Magkano nga Ma? 57. Wow! Kape 57? Sa tindahan, 5 lang yan eh. Naintindihan niyo po ba? Okay, so sa madaling salita, yung nanay ko, kahit gano'n na yung explanation ko,
Ayaw pa rin. Hanggang sa dito na, sabi ko sa kanya, Ma, sige, ganito na lang. Mag-isip ka ng kahit anong produkto mo na worth 1 million. Madami hindi. Toothpaste na worth 1 million. Mabigat? Yes. Yung mga juice, yung mga naka-box na worth 1 million. Mabigat? Yes. Nakakita ka ba dito? Naglalakad, maraming dala? Ha? Sabi sa inyo, tabi. Diba? Sabi mo, ano yan? Tumabi ka dyan. 1 million na all text tendo. Yung load pa may bigat. Kaya ako sumali dito. Kasi tamad ako eh. Kasi ayoko na magbigat ng mga lintik na Tupperware na yan. Ha? Kaya negative ako sa networking. Kaya yung ini-invite ako na nag-invite sa akin doon, pre, sama ka na. Pag networking yan, siguro ito sa ngalang-ngala. Tama? Eh kaya lang, nakulitan na ako. Hanggang madaling araw nagte-text. 1:00, 2:00, isip yun. Diba? Ano pre, gusto mong yumaman? Hanggang sa nakulitan na lang ako, pumunta ako. Nung naintindihan ko, iba pala siya. Yung produkto, kusang binibili. Minsan nga, ipangkakain mo na lang eh. Ipanlulod mo pa eh. Tama mali? Tama mali? Diba? Okay, so ngayon, John Ray, ano ba kinagandahan ng networking? Ipapakita ko sa inyo benefits and advantages ng MLM or networking. Unang-una, magkano yung investment? 3,988. Maliit ba yun sa negosyo? Yes. Okay. Pangalawa, fast and high return of investment. Mga 20 na retailers ka, bawi hindi? Bawi hindi? Bawi. No over? May binabayaran ka bang gwapong speaker ngayon? Wala. Di ba? No operating expense. Permit. Sino magkasikaso? Management na yan. Royalty fee, meron wala? Meron. Pero good thing, hindi ikaw yung nagbabayad. Ikaw ang binaba. Ang royalty fee po, yung retailer mo nag-load, wala ka namang ginawa doon eh. May override ka. Ang tawag doon? Royalty. Tama? Yung isa mo sa left, isa sa right, parehas nakasampu. May 10 pairings ka, meron kang 5. May ginawa ka doon? Ang tawag doon, royal. Nagigets po ba? Yung second level mo, nag-endorse, may 25 ka. Royalty? Yes. Okay. No? Quota. Okay, ay nasa pa, royalty fee. Non-territorial. Sino dito yung 1 week pa lang? Bagong sali pa lang, wag po kayo mahiya. Kung pagtasan ng kamay, nahiya na kayo, pagyaman pa kaya. Sige, sino? Sino pa? Si Sir. Ayaw mo pa ah. Sir, tayo. Sir, tayo. Sir, anong pangalan mo, Sir? Peter. Maganda ha, medyo bagong pangalan, no? Modern. Okay. Sir Peter, taga saan ka? San Mateo. Nung nag-register ka ba, sir, sa cashier, sinabi ba nung cashier, Sir Peter, na taga San Mateo, hindi ka pwede mag-register ng dealer sa labas ng San Mateo. Pag nahuli ka namin, itutumba ka namin. May ganun po ba? Wala. Ibig sabihin, kahit saan lupalop ng Pilipinas, kahit saan lupalop ng mundo, pwede ka mag-one, bro? Yes. Pwede hindi? Pwede. Okay, palakpakan naman natin doon siya, Sir Peter. Next, no? Quota. O sino dito yung 1 week pa lang, taas ang kamay? Hindi pa ako magtatanong. Wala na masyado nagtataas. Sir Peter, ikaw na lang ulit. Sir Peter, nung nag-register ka, sinabi pa dyan, Sir Peter, na taga San Mateo, sa loob ng isang buwan, pag hindi ka kumita ng 10,000, pati pamilya mo, itutumba na namin. Sinabi bang ganon? Wala. Ibig sabihin, nasa iyo, 1 week, pwede ka kumita ng 10,000, nasa sayo. Kasi negosyo mo to. Naintindihan po ba? Yes. Okay, palakpakan natin ulit si Sir Peter. At yung pinakauli, pakipasa nga. No hassle on inventories. Okay? Bakit walang hassle sa inventory? Kasi meron tayong website. Na-open nyo na ba yung website? Yes. Yung sa loading business natin, ano yung website? loadcentral.net. Imagine mo wala nun. I-text mo pa yung mga retailer mo. Uy, retailer, lahat nung nilagdan mo, isend mo sa akin ha. Tanong niya sa'yo, bakit? Isa-send ka sa office yan, may override ako dyan eh. Na-imagine niyo po ba? Yes, ilista mo lang ha. Kasi pag di nila nabilang, abulin ko yan. Tama? Okay, nag-gets po ba?
Yes, ano yung isang website natin? One Bro Global. Imagine mo wala nun. Paano mo i-re-register yung bagong member mo? Ha? Papel-papel? Di ba nandiyan tayo, nakapila tayo lahat? Sasabihin mo dun sa nagre-register, Ma'am, ito yung sa right ko. Bilisan mo, bigkas mo yung pangalan mo, bilisan mo, dami nakapila oh! Tama po ba? Di ba? Sasabihin mo yung sa left mo, oy, ikaw yung left, mag-ready ka na. Siguro naman pangalan mo, kabisado mo na, huwag ka na magtanong ha. Naintindihan niyo po ba? Di ba? Ang hirap i-monitor pag walang website. Pwede ba palakpakan natin na malupit yung mga doon? Okay. So guys, maganda ba yung networking? Yes. Maganda hindi? Maganda. Okay. Yung iba nagtatanong, Jeffrey, maganda pala yung networking. Okay, maganda pala. Bakit one, bro? Ang dami kasi networking, pwede naman ako sumali sa ganyan, pwede naman ako sumali sa ganyan. Okay lang ba explain ko sa inyo bakit one, bro? Yes. Okay lang ba? Yes. Simple lang. Nasang bansa ka ba? Pilipinas. Ang Pilipinas ba ang kape-kape capital of the world? Ha? Pampaputi ng kiligili capital of the world? Hindi. Tama? Tupperware capital of the world? Ano Pilipinas? Texting capital of the world. Makapag-text ka ba pag wala kang load? Ano produkto natin? Hindi palakpakan mo yung one, bro. Okay? Guys, yung ibang company, saan sila busy? Busy sila sa kaka-explain na yung company nila hindi scam. Tama po ba? Yes, kasi namin lumalabas ngayon sa Facebook, hindi daw registered sa SEC, scam daw, pyramiding daw. Si Juan bro, saan ba busy? Okay na ba explain ko sa inyo saan busy si Juan bro? 2014 po, inawardan po tayo. Hindi po ito dito lang ha, Long John. Saan yung mga Long John? Inawardan tayo sa Long John ng 2014 ng Quality Crown. Ano pagkakaintindi niyo sa quality? Ha? Matibay. Maganda. Palakpakan mo yung one bro doon. Okay? Last year yan. Siyempre, ngayon ba may award tayo? Oo naman. Okay? Mga 3 months ago, inawardan po ulit tayo. Anpo, yan po yung ano sila po yung tumitingin ng mga networking company sa Pilipinas. Tapos binibigyan niya ng award yung matindi. Ano yung award na binigay sa atin? One Bro Global, as one of the recipient of the award, Best MLM Company in the Philippines. Ano sabi? Ano sabi? Best. Hindi palakpakan mo, best tayo. 3 weeks ago po, kakauwi lang ng presidente natin. Saan pumunta yung presidente natin? Sa Las Vegas. Sabi mo sa atin mo, Las Vegas. Okay, may international award na naman po tayo. Ay grabe, palakpakan mo naman yung one bro. Ang hina naman ng palakpakan nyo, pang mayaman naman. Okay? Ayan po yung presidente natin. Isang matindi palakpakan naman dyan. Ayan. Okay. So, dyan rin, maganda pala yung networking, maganda pala yung one bro. Bakit? Yung iba, may mga kapitbahay kami, nag-one bro, hindi naman kumita. Tama mali? Yung ka-work ko, ganyan eh. Bakit dito, yaman-yaman, yung ka-work ko? Visit, bangit. Huwag ka maniwala dun. Yung may nagtitraining dun eh, yung nag-MDO, yung feeling pogi, sabi niya si Alden daw siya. Pero kamukha niya naman, yung nasa Itbulaga din, si Bitoy. Alis kayo mga tawa. Tama, hindi naman ako kumita eh. Guys, gusto niyo malaman bakit? Tanong mo sa akin bakit? Bakit? Isa pa? Bakit? Yung galit na galit ulit. Bakit? Kasi po, nagkakaiba tayo sa reasons natin. Nagkakaiba po tayo sa dahilan natin. Bakit natin gagawin yung one bro? Kasi yung iba marami dito, nahiya lang ako sa kaibigan ko eh. Kasi nung in-invite niya ako, pinakain niya ako sa Jollibee. Kaya ako sumali. Tsaka best friend ko kasi yun eh. Hindi ko naintindihan yung marketing plan, pero best friend ko kasi yun, kaya sumali na lang ako. Nahiya kasi ako eh. Matagal na kasi ako in-invite nun eh. 48 years na eh. Ngayon lang ako pumunta. Tama? Naintindihan niyo po ba? Yung iba dito, reason ko kaya ako sumali kasi gusto ko lang makabili ng bagong sapatos. Gusto ko lang makabili ng bagong damit. Ng bagong PlayStation 4. Okay?
Gusto ko lang makabili ng maraming jets, pangatak ko sa COC. Tama? Mababaw ba yung dahilan mo? Yes. Yung ibang kababaihan naman, kaya ako nag-1 Pro, gusto ko lagi makita si John Ray. Wala kasing kayo, no? Sabi nung isa, buisit na talaga to eh. Tama? Dapat laliman mo yung dahilan mo. Okay? O sino din yung mga 1 month pa lang? 1 month pa lang. Huwag po mahihiya, hindi po ako magtatanong. Sir. Hindi, ikaw na nung. Sir Peter? Ikaw yan? Laki mo na. Tayo ka sir. Sir Peter, walang tama, walang mali ah. Okay? Kung ano yung reason mo sir, bakit ka nag-1 Pro? Share mo naman sir. Sir, wait lang. Pwede sir umiyak. Okay? Pwedeng umiyak. Sige sir. Ba't ka natagalan mo pa sir? Ito, papesto kita dito. Sige na sir. Gusto yumaman. Bukod na ba't gusto mo yumaman? Siyempre, mahirap kapag mahirap. Kasi mama, kasi mahirap. Gusto ko sa taas kasi nasa baba ako. Gusto ko malamig kasi mainit. Gusto kaliwa kasi kanan. Sir, bakit? Yun totoo. Bakit? May ano yan, may dahilan pa yan eh. Dapat makuha natin yung pinaka-dahilan mo. Sige sir, hintayin ka namin. Ba't mo gusto yumaman? Kasi mahirap. Yun na yun. Sige, palakpakan natin sa okay. Sino pa? Sino yung first time? Promise, hindi ako magtuturo. Si ma'am na lang. Sige ma'am, reason mo lang. Wala. Opportunity to? Add it. Okay? Yun. Kumbaga extra income. Okay? Kumbaga lagi ko nga sinasabi sa presentation ko, huwag mo na tingnan yung yaman-yaman. Tsaka na yun eh. Tama? Parang kotse. Di ba alam natin, 4 yung gulong. Pero, yung totoo, 5 yun. Pag naplatan, merong reserve. Ano ba mahalaga? Kotse, tao. Tao. Bakit yung kotse may reserva? Bakit yung tao? Wala. Ako, alam nyo guys, para sa akin, simpleng closing lang, ganun lang. Yung tao, oo nga no. Di ba? Yung kotse, naplatan, ba't yung tao, hindi ba nagkaka-emergency? Tama? Pag may nagkasakit sa pamilya, ano nangyari? Dingangan na. Yung savings, nagagalaw na. Mangungutang. Yung sahod, napayad sa utang. Gumagastos, pambayad sa bahay, sa utang ulit. Ano mangyari? Malulubog sa utang. Palakpakan naman natin sa number. Okay? Actually, guys, ako ayoko na magturo, no? Kasi maniwala ka sa yung mga top earner, yung mga yumayaman, yan yung mga taong may kusa. Tama mali? Tama mali? Tingnan nga natin kung meron ditong next millionaire na matapang na mag-share ng reason niya. Tingnan nga natin. Ayun, no? Ayoko. Sige, sir. Tayo ka dito sa harap. Gamitin mo na yung mic natin. Okay? Walang tama, walang mali. Pwede umiyak. Pwede maglulupasay, sir. Ikaw. Pwede magwala, pero walang damage. Okay? Sige, sir. Hangin lang yung kaaway mo, sir. Pwede. Okay. Isa mabilis lang. Sa akin, Okay na, mabilis na. makalis lang sa pagiging empleyado, tsaka magkaroon ng time and financial freedom para sa family ko, tsaka sa future family. May family ka na, may future family pa. Ano? Sino idol mo? Ako idol mo, ayos ka. Maalis ka ah. Para sa future, single ka ngayon. Yan, maganda na yung maliwanag. Girls, may single. Yan. Ano pangalan mo? Macho. Pangalan pa lang, macho na. Yeah, okay guys, single, may pangarap para sa future nyo. Oh. Bira lang yung lalaki ko yan, ha? Di ba? Ang kadalasan. Anak ko yun eh. Ano? Grabe na yun. Ba't may, si Rita, ipapakilala ka daw dun sa anak niya. Okay, so sino pa? Sino pa may reason? Ayan, o, sige.
Ikaw, sige, ikaw na. Ano ka eh, no? Parang inagawan eh, no? Sige po. Dito, ma'am. Sabi mo, ikaw, tapos ayaw mo. Sige na, ma'am, ya. Palakpakan naman natin si Tita. Grabe, naka-short short. Alam mo, Tita, paglabas mo, pinagpawisan ka agad ako. Dito nga. Kasi huwag ka na mahiya. Ayan. Kailangan natin yan, sir, yung walang hiya. Yeah, sige. Hindi. Gusto ko talaga, kasi nung una, nakapagtrabaho din ako ng ganon sa ibang, yung sinasabi mo, yung second. Second quadrant. Oo, second First quadrant, quadrant. ma'am. Sabi mo kanina, second. Hindi. Natupad ko naman yon, pero kalahati pa lang. Tapos hanggat na nawala, alam niyo na yon. Ngayon, nung dumating sa buhay ko si Juan Bro, hindi na talaga ako nagdalawang isip. Actually, wala akong pera nung panahon na yon, pero ginawa ko talaga ng paraan. Nangutang ako. So, sabi ko, kung noon napagawa kong bahay ko, napaalis kong anak ko sa ibang bansa, kasi lumaban yun eh, choir. 180 ang hinihingi ng Mapua. Na-achieve ko yun, sir, nag-flash out ako. 120,000 in 1 week. Sa M&M. Ano MLM? Ngayon sa One Bro naman, nung pumasok sa puso ko si One Bro, sabi ko, yes, ito na naman after 10 years. Ang pangarap ko, mabayaran ang utang ko sa National Home Mortgage dahil malapit na ma-foreclose. So far, ngayon, last week, nung Monday, naayos ko na. Mag-start na po na naman ako ng monthly payment ko ng 5,000 and na-reach ko ang hinihingi ng National Home Mortgage na 62,000 sa tulong-tulong ng anak ko at ng One Bro. Ito ko lang i-share sa inyo sa mga bago. Ay, guwapito ka. Sabi mo nga kay Nina, sabi mo ganda. Sabi mo kay Nina. Grabe ha. Ang tagal ko ng training. Ngayon lang nagkaroon ng love team. Sorry, 55 na ako, lola pa. Ayan. Wala naman po yung problema eh, no? Kaya na ako, dalaga. Yeah! Nanay na oh. Ha? Nanay, ayaw mo ba? Nanay na pasado. Cute na? Diba? Kopito, sir. Guwapito! Pagkasabing guwapito, sabi niya sa akin. Talo ka pa rin, no? Ayan, okay. So guys, balik na nga tayo. Tita, gulo ka eh. Okay. So guys, ito no, pasimple na lang natin. The more na mas malalim yung dahilan mo, the more na hindi ka basta-basta papatibag. Tama? Ito, pansin ko, no? Pansin ko lang. Minsan pag kayong may buhay na nakalaan, ibang galawan na yan. Tama, mali? Okay? Parang ito, ano mas mabilis tumakbo? Yung taong hinahabol ng itak o yung taong nangahabol? Yung hinahabol. Kasi yung hinahabol, patay ako. Eh yung nangahabol, ang bilis mo tumakbo ah. Abangan na lang kita bukas. Naintindihan niyo po ba? Diba dapat dito, hindi yung pansarili ka lang. Damay mo na nanay mo, tatay mo, pamilya mo. Tama? Ako, nung isang araw, yung tatay ko, kasi kaya pajero po yung tatay ko, syempre, di ba? Yung nga kay Dara, mga pajero yan. Lagi ko naririnig yan. Pag naman, pajero. Pajero. Naubos na yung itim sa buhok ng tatay ko, wala pa rin pajero. Kaya nagka-opportunity, binili ko po pajero. Pag uwi ka sa bahay, yung tatay ko.
Masarap po ba yun? Yes! Sobrang sarap pala yung hindi lang yung sarili mo yung napapasaya mo. Pag upo ng tatay ko, pajero na pa talaga to. Pinikiskis yung katawan sa ano. Sabi niya, magpapagawa ako ng ano, magpapalaminate ako ng pangalan ko. Bakit pa? Ako lang uupo dito. Sa kanya yon. Okay, naintindihan niyo po ba? Masarap po ba yun? Palakpakan niyo naman yan. Okay, bigyan ko pa kayo ng mga reasons. 5. Ilan? 5. Bakit masarap mag-networking? Okay? Unang-una, dito ikaw ang boss. Masarap ba maging boss? Yes, pansinin mo, between boss at empleyado, sino yung nakakaltasan ng sahod pagka-late? Between boss at empleyado, sino yung napapagalitan pagka-late? Empleyado. Between boss at empleyado, sino yung napag-travel abroad? Boss. Between boss at empleyado, sino yung may magagandang gamit? Boss. Between boss at empleyado, sino yung may magandang asawa? Sige. Kapatid mo! Nag-aaway na, nagkakatinginan ng masama. Boss nga eh. Papakin kita eh. Kadalasan po, empleyado. Bakit? Simple lang. Kasi yung mga boss po, mayayaman na yan, bata pa lang. Tama mali? Tama mali? Yung magulang ng boss, may kumare, merong kumpare, na merong anak. Paano na yung mangyayari sa inyo? Sa madaling salita, kaya yung lalaki, yung boss, hindi nakakapahili. Kaya kadalasan, yung asawa ng boss, sabi ng pangit. Okay? Hindi naman. Kasi mo sino dito yung mga dalaga? Sabi ko, sino din dalaga? Si Tita, ako. Di ba? Bakit ka na si Tita? Kahit ganyan na yung iba ka, proud pa rin. Ba't kayo, kinahihiyaan nyo? Sino yung mga dalaga? Sige, sino yung mga babae na lang? Babae. Okay? Yung mga kababaihan, nangarap pa kayo, yung lalaki, ganito papakilala mo sa magulang mo yung first boyfriend mo. Pagbukas mo ng pinto, Ma, Pa, jackpot tayo dito sa boyfriend ko. Sabi nila, bakit? 5 years ng tambay to eh. Matawa kaya parents mo? Hindi. Ang gusto mo ipakilala, yung lalaking merong trabaho. Sabi mo, Ma, may trabaho to. Yung mama mo lalapit pa sa'yo eh. Kukurutin ka pa sa tagiliran, sasabihin, regular ba yan? O, nakakatawa. Nangyayari hindi. Kaya yung mga kababaihan, bumabagsak sa empley. Kaya lang mahirap ba yung buhay? Minsan nga, lalaki babae, may trabaho na, hirap pa rin eh. Tama? Sa hirap ng buhay, yung magandang asawa no, empleyado, napunta kay? Chismis lang yun. Okay. So, ibig ko sabihin na boss hindi mo ako boss. Hindi mo boss yung tao nag-invite sa'yo. Hindi mo boss yung presidente natin. Okay? Boss dito, ikaw. Tama? Bakit? Tanong mo sa akin bakit? Bakit? Pwede mo ba gawin yung 1 bro pagkagising mo? Yes. Bago ka matulog, pwede? Yes. After lunch, pwede? Yes. Hapon, pwede? Yes. Madaling araw, pwede? Yes. Wala kang? Boss. Tama? Masarap? Yes. Pero hindi ko po sinabi na, porque ikaw yung boss, baka bukas pagpasok mo dito, ako yung boss, ayusin yung upuan Naggulo-gulo yan. Naintindihan niyo po ba yun? Yes. Okay, so sino dito yung mga empleyado na pagpasok niyo bukas makikita niyo yung boss niyo? Meron ba? Makikita niyo? Yes. Pag nakita niyo yung boss niyo bukas, ganito gagawin niyo. Gusto niyo ba talaga yumaman? Yes. Ito to, gusto niyo yumaman? Yes. Ito, critical to. Ganito gawin niyo Pag nakita mo yung boss mo, tawagin mo. Sample, naglalakad na siya. Ganito Boss! Hindi ka nga. Lalapit kaya yun? Yes. Sabi mo, hindi agad lalapit yun. Pag gumanon, sabi mo, ganito gagawin mo Tawag kita, diba? Mapatakot na yun, lalapit na yun. Ano ba yun? Paglapit, lapit mo pa ulo mo. Paglapit ng ulo ng boss mo, ano ba yun? Sabi mo, I'm the boss. Ano sasabi mo? I'm the boss. Ano sasabihin mo? I'm the boss. Pag ginawa mo yun, ano nangyari? Tanggal ka na. Yun yung negative side. Pero ang positive side, marami ka ng oras para gawin yung
One. O, palakpakan mo naman yun. Sabi naman sa empleyado sa likod, visit to, pinagre-resign tayo. Guys, wala po akong karapatan pag resigning kayo. Walang karapatan yung nag-invite sa'yo pag resigning ka. Okay? Desisyon mo yan. Tama? Pag nag-resign ka, tip ko lang, atawin mo na. Tama? Alam niyo guys, ito bigyan ko kayo ng tip. Gusto niyo malaman na yung sign na ginagawa mo ng tama yung one bro? Gusto niyo malaman? Yes. Pag mga unang buwan mo, dapat pumapayat ka. Totoo po yun. Ako payat ako noon. Bago ako mag-networking, payat ako. Eh, ang laki ng ulo ko. Tawag nga sa akin sa Mega Mall T-Rex eh. Ang payat, tapos ulo, laki. Diba? Oh, T-Rex, okay, kumusta? Tama? Sobrang payat. Nung nagnegosyo ako, lalo akong pumayat. Yung mga 4 na buwan, sabi ng kuya ko, ilang bakterya na lang di pumipirma yan. Diba? Pero guys, hindi ko siya pinatulan. Kasi unang-una, sayang oras ko. Tama? Sayang oras ko, sayang yung energy ko. Imbis na ibigay ko sa business, ibibigay ko pa sa kanya. Tama, mali? Guys, simple lang. Mamili ka ng tao na sasayangan mo ng oras. Worth it pa yung oras mo na ilalaan sa mga negative? Tingin ko hindi. Tama? Pero kung yung dati ko lang attitude, yung sinabi niya yun, 4 na buwan ka na, nagmamotor pa rin, sabi ko, pasko sa'yo to eh. Pero pag pumatol ka sa'yo, wala rin mangyayari. Tama po ba? Okay? So, lumipas yung 7 buwan, nagkakotse na. Yung negative po, minsan kahit pinakita mo ng resulta, negative pa rin eh. Tama mali? Tama mali? Okay? So, yung first car ko, Nissan Siviro, sabi ng kuya ko, ang laki-laki ng pamilya natin. Siviro binili mo, hindi nga ako kasya dyan. Tama po ba? O dahil ginanon niya ako, ano na next na binili ko? Pad-chair. Kahit 10 kaming matataba, kasya. Naintindihan niyo po ba? Diba? Huwag kang papa-apekto. Okay na magpa-apekto ka, pero in a positive way. Hindi yung madadown ka. Dapat gaganahan ka. Klaro po ba? Naintindihan? Yes. Okay. So number 2, pakibasa. Leveraging. Okay. From the root word? Anong lever? Hindi. Lever po. Ayan, lever. Ayan yung mga tools and equipments na ginagamit natin para mapadali yung mga gawain natin. Okay. Parang ganito yan. Ito, no? Bigyan mo muna kayo ng sample. Pwede ka ba maghagdanan paakyat? Pwede. Ano nagpaakyat sa dito nang walang kahirap-hirap? Elevator. Nasa ibang lugar ka kanina, pwede ka maglakad papunta dito. Tama po ba? Ano nagdala sa'yo dito? Bus. Anong bike? So, pinart yun. Kadinahan nyo. Mawala yun. Okay? So, bike, bus, sige. Skateboard, bala ka. Okay, yun yung lever mo. Okay, sa negosyo natin, ganito para mas maintindihan nyo. Sample, ito ay malaking bato. Sa English, big rock na lang, mahaba yung stone. Big rock. Hindi mo matulak. Gagamitan mo yan ng stick or bakal. Pamilyar? Tapos may batong ganyan. Pag ginanyan mo, gagalaw? Tama? Ang problema dito, pag maikli yung kalang mo, mahirap pagalawin? Dapat mahaba. O palitan natin to. Sample, hindi yan yung malaking bato. Yan yung malaking pangarap mo. Sino dito may mga pangarap pataas ang kamay? Hindi ko nakikita. Sino may mga pangarap pataas ang kamay? Totoo ba yan? Yes. May pangarap pa kayo? Yes. Dahil may pangarap kayo, palakpakan nyo ng malaki yung pangarap mo. Yung pangarap mo sa negosyo natin, itong stick, yan yung mga members mo. Ano to? Yan yung mga members mo. Papatunayan ko sa inyo ngayon na yung mga pinapasali mo, yung kinukuha mong dealer, hindi mo niloloko. Okay lang po ba yun? Yes, okay. So sample, 2 pa lang yung members mo. Sobrang ikli pa lang nung stick mo. Kuha pangarap? Kuha pangarap? Hindi. Kaya lang yung 2 na yan, pwede maging 100? Pwede. Umaba yung stick mo? Yes. Okay? Yung 100 na yan, mabilis ba yung maging 1,000? Yes. Malapit na makuha? Yung 1,000 naka-10 lang, ilan na yan?
10,000 na. Tingin mo, Millionaires Club ka na yan? Oo naman. Ako po, 11,000 members ko, top 5 ako eh. Pero guys, no, kung may isipin na, ay, kailangan ko pala ng 10,000 na direct referrals, hindi po. Ano yung dila mo nun, nabot na hanggang ground floor. Diba? Ikaw kumausap sa 10,000? Paano yun? Kaya nga merong leveraging. Simple lang yan. Para makuha mo yung pangarap mo, okay? Pag-aralan mo yung negosyo. Yung direct referrals mo, dapat yung natutunan mo, matutunan din nila. Pwedeng ikaw magturo or pa-attendin mo sila dito. Na-gets? Klaro po ba? Yes. Okay, yung nakuha nila, dapat matutunan din yung natutunan mo. At hindi lang dapat natutunan, ina-apply. Every Tuesday, ang dami nag-LDO. Bakit iilan lang yung chumicheke pag Friday? Bakit? Kasi puro kinig lang. Kasi na-entertain ka eh. Galing ni Jana yun. Al-tab mo. Yang ngiti-ngiti ka lang. Pero pag sa application na, nga. Tama? Paano ka gagayahin? Paano ka magle-leverage kung ikaw hindi mo ginagawa, hindi mo pinapakita? Paano mag-i-invite yung mga direct referrals mo kung ikaw hindi ka nagda-direct? Tama? Paano sila magtuturo kung ikaw hindi ka rin Paano sila mag-present kung ikaw hindi ka rin present? Guys, aaminin ko sa inyo, hindi po madali yung one bro. Pero guys, meron ba madali? Yung work niya ba madali? Hindi rin naman eh. Kaya lang, saan ka ba yayaman? Ba't hindi mo ito paglaanan ng hirap mo? Tama? Ito yung mahirap na worth it. Tama? Dadating yung point sa sobrang dami mo ng members, kahit hindi ka na nagsasalta, kumikita ka. Naintindihan niyo po ba? Klaro pa tayo doon? Yes. Yun yung point ng leveraging. Hindi ka lang dapat pasali ng pasali. Dapat natututo rin sila. Nagets po ba? Yes. Okay. So number 3, pakibasa. Small money versus big money. Alam niyo sino dito yung dumaan ng pagkabata? Small money. Nung bata ka, piso, masaya ka na. Tama mali? Bakit? May mabibili ka ng 2 pom-poms. Di ba? May isang sweet corn ka na. Tapos pagkaubos mo, iihipan mo. Tapos yung kalaro mo, papaputok na boom! Di ba? Ako hindi ko ginaganon. Ang laki ng pisngi ko eh. Boom! Naintindihan niyo po ba? Nag-enjoy ka sa piso? Yes, ngayon matanda ka na. Okay ba sa'yo yung piso? Hindi. Sabihin natin, sige, big money. Ano yung big money sa'yo, sahod mo? 10,000. Diyan hindi naman niya sahod ko. Sige, 15,000. Diyan mas malaki pa niya. Sige, 20,000. May naipon? Kaya nga single ka, walang naipon eh. Tama, bakit? Pamasahin mo, pangkain mo. Pang-load mo. Pang-gems mo sa COC. Pangkain mo, saan napunta? Doon din. Pamasahe, doon din napunta. Tama, paano pa pag may tatay ka, may nanay ka, nangingi sa'yo ng pangkuryente, tubig? Tama? Nanay, tatay, kadalasan pag nanay, tatay, pag tumatanda, nagkakasakit. Tama mali. Alam mo, masakit sa part ng anak, na pag iningi ka pang gamot ng nanay, tatay mo, hindi ka makabigay. Pero nung ikaw, nung bata nga, may pambiling pellet ka, bang-bang. Di lang agad, pellet yan. Mapa, gusto ko yung balloons. Di ba? Yung ginagano mo, yung may parang strong maliit. Di ba? Tapos pinimili mo mga Plastic balloon. Di ba? Plastic balloon. Di ba? Kaya lagi ako may beke nun eh. Kaya siguro hindi na bumalik. Di ba? Lagi, ano ba yung tawag dun sa kulay blue? Basta yun. Parang ink. Di ba? Ito lagi ako may ganun. Okay? Guys, huwag na tayo magplastikan. Kaya tayo nagnegosyo, gusto natin kumita. Tama mali? Tama. Okay, hindi ko na po ipapakita yung latest. Pakita ko na lang yung 1 year na nag-start ako. Kasi pagka masyado na malaki,
Di ba? Minsan kami, nila Piwi, pag nagpapakita kami ng sobrang income, yung mga tao, wala na eh. Hindi na kaya. Hindi na kinaya ng utak. Wala, pagtingin namin sa ganun, yung mga tao, tulo na lang yun. Tama na. Hindi na kinaya. Tama? Nung nag-start ako, 1 year, ano nangyari? Tri-pack po ako. Yung tatlong accounts ko, isang linggo, 25,000. Pwede hindi? Pwede hindi? Pwede! Bakit pwede? Isang linggo, 3 buwan ko yan sa SM mo. Hindi po ako doon umaabot ng 10,000. 8,000 ako doon madalas. 8 times 3 ilan? 24. Cannot be? 20, o sobra pa. Tama? Plus 1 week, October 9, magkano? 30. Plus 1 week? Plus 1 week? O computin natin, 31 plus 32. Plus 30. Plus 25. Remainder 1. 118,000. Isang buwan. Isang taon ko kinikita sa market. Isang taon ko kinikita sa SM. Tanong, sulit? Yes. Tanong, sulit? Yes. O palakpakan mo naman na matindi. Bigyan kita ng tip. Kung bago ka, huwag kang magsaya ng oras. Kasi ang kalaban mo dito, oras eh. Tatanungin ka, ilang buwan ka na dyan? 1 year. Magkano kita mo? Wala na, nagtitraining lang ako. Tama? Dapat ma-inspire mo sila. Pag tinanong ka, ilang buwan ka na dyan? 1 month. Magkano kinita mo? 50,000. Okay ba yun? 3,988 puhunan after 1 month, 50,000. Nagets nyo? Huwag kang huwag kang magpatumpik-tumpik. Kasi yung oras hindi mo na mapabalik eh. Tama? Yung kahapon, mabalik mo? Hindi na. Tama? So wag mo na isipin yung past. Natuto na tayo dun eh. Gawin natin ng tama yung future. Okay? So guys, klaro ba to? Yes. Okay. So ito, meron ako ipapakitang video. Alam niyo, sa totoo lang, nung nakita ko sila Piwi, sila Anton, nagkakaroon sila ng kotse, nainggit ako. Hindi mainggit para i-down sila. Mainggit ka in a positive way na sana magkaroon ka din nung nakikita mo. Okay po ba yun? Yes. Yes, okay? So guys, medyo ano yung sounds natin. At least nakikita mo naman eh. Tama po ba? Yes.